Sa kabila ng paghimbal-warte ni Pangulong Rodrigo, Digong, Duterte, hindi naman nasindak ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, APBP, na naniniwalang malaki ang pag-asa nilang manalo sa darating na halalan sa ika-12 ng Mayo. Sa kabila ng paghimbal-warte ni Pangulong Rodrigo, Digong, Duterte, hindi naman nasindak ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, APBP, na naniniwalang malaki ang pag-asa nilang manalo sa darating na halalan sa ika-12 ng Mayo. Dahil sa buo ang suporta ni Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., sa koalisyon, naniniwala si dating Senate President Vicente, Tito, Soto III, na mas pipiliin ng botante mula sa Mindanao ang pagiging subok at may kakayahan, kumpara sa political loyalty. Ako, tingin ko sa alyansa, maganda ang chances. Maganda ang chances dito sa Mindanao. I am not saying we will win or all of US will win, but I'm saying lahat kami malaki ang chances namin sa Mindanao, taken Mindanao as a whole, sabi ni Soto sa isinagawang press conference. Si Soto ang isa sa malakas na senatorial candidate ng alyansa na kinabibilangan din ni dating Senador Panfilo, Ping, Lacson. Naniniwala rin ang ibang senatorial bet ng alyansa, hindi kontrolado ng Duterte political dynasty ang rehiyon. Samantala, nangako si Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., na ilulunsad sa buong bansa ang programang pangkabuhayan ng kanyang administrasyon na inaasahang lilikhan ng trabaho para sa mga Pilipino. Ipinahayag niya ito sa job fair na isinagawa sa Tagum City, Davao del Norte para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa naturang aktibidad, hinikayat niya ang publiko na samantalahin ang pagkakataon sa ilalim ng job program ng gobyerno upang maging produktibo ang pamumuhay. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ilulunsad ng kanyang administrasyon ang trabaho sa bagong Pilipinas sa buong bansa. Sinimulan ang job fair nitong Enero taong 2025 kung saan, ayon sa Pangulo, mahigit 9,000 aplikante ang lumahok at 1,028 ang agad natanggap sa trabaho. Sa naturang bilang ay nasa 75 benepisyaryo ng 4Ps ang nagkaroon aniya ng trabaho. Patunay po ito na napakagaling po talaga ng Pilipino, lahat ng ating mga kababayan, wika ng Pangulo. Kailangan lang ng pagkakataon katulad ng job fair na ito. Kaya naman gagawin ko po lahat para itong programa na ito ay magkalat sa buong bansa. Bukod sa paglikha karagdagang mga hanap buhay para sa mga Pilipino, tinutulungan din ng pamahalaan ang mga naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng job matching upang makakita ng trabaho na tugma sa kanilang kakayahan at talent. Pangunahing layunin ng trabaho sa Bagong Pilipinas program na matulungan ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Ngayong taon ay pantirya ng pamahalaan na matulungan ang 4.4 milyong household beneficiaries ng 4Ps.